Itong pangalawa, ito yung sinasabi ko mga disiplina ko sa sarili ko. Ito yung mga internal rules ko sa sarili ko. Sinusunod ko to para disiplina yung sarili ko. Pero hindi ko po pwedeng ipwersa po sa inyo. Kung maniwala kayo, okay lang po. Kung hindi naman, wala pa akong magawa. Pero, Mr. Baliko, hindi mo pwede akong balikuin para sundin ang gusto mo. Huwag mo akong balikuin at takot-takutin na sumunod sa gusto mo. Dahil hindi mo alam kung anong legal consequences ng ginawa mo. Makinig ka hanggang matapos to. Pangatlo, mga kababayan, yung kaso ni Leni Robredo at ni Bongbong Marcos, ni BBM. Protesta ni BBM at ni Leni Robredo. Sinabi ko na po, ang mga taong tumutulong sa naghihirap na taong bayan sa panahong ito, hindi ko titirahin. Ang problema nga po, karamihan po sa mga sumusuporta kay BBM, hindi naman karamihan, ewan ko lang, maiingay lang siguro ito, tinitira ako. Hindi nyo ba po natandaan? Sino po bang humarap sa Senado para ibulgar ang pandaraya ng kampo ni Leni Robredo noong 2016? Sino po bang nagbuwis ng buhay? Sino po bang nagbayad ng buhay? Si Richard Santillan. Sino si Richard Santillan? Kinakapatid ko. Siya nga siya. Siya ang tinira ng Smartmatic at Comelec. Para takutin ako. Nagbayad kami ng napakamahal na preso sa pagdepensa namin sa boto ninyo, sa boto nating lahat, at sa totoong nanalo ng halalang iyon. Tapos titirahin ninyo ako. Buti na lang sana kung sa billboard na pinalabas ni FLM, ako lang mag-isa. Dalawa kami. Bakit hindi nyo tinitira si Manang Aimee? Ako lang. Again, mga kababayan, balik tayo sa intensyon. Bakit ako lang ang tinitira, hindi si Manang Aimee? Kaming dalawa ang nasa billboard. Balik tayo sa intensyon. Dahil, pepwersahin ako na sumunod sa gusto nila. O gusto nito ni Baliko. So, kaya nga po sinasabi ko, hindi ako pwedeng sumagot at the time dahil matatamaan si Leni Robredo. Ito nga po ang sinabi ko. Nagpasa ako sa Supreme Court ng 250-page comment. Nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayaan. Hindi sumagot si Comelec, hindi sumagot si Smartmatic, hindi sumagot si Leni Robredo. Pabor yun kay BBM. Pero wala akong expectation ng kahit anumang sukit. Ginagawa ko to dahil ako mismo biniktima ng sindikatong ito. Si BBM din biniktima ng sindikatong ito. Tayong lahat biniktima ng sindikatong ito. Tapos itong Baliko na to, babalikuin lang ang pinaglalaban ko para sa bayan. Dahil lang hindi ako sumunod sa gusto niya, na tirahin ko si FLM. Anong pakialam ko sa away ninyo? Later, mga kababayan, malalaman nyo kung bakit nag-away sila. Aabot tayo dyan. Dito na tayo sa main story kung bakit nangyari ito. Nung galing ako ng Europa, siya ang host ko sa France. Akala ko totoong tao. Pagdating ko rito, 1 linggo lang siguro yun eh. Nagsimula na si FLM dyan namigay. Ewan ko kung totoong namigay. Sabi nila namigay. Okay. Assuming namigay kasi nakita ko naman nagbigay ng 30,000 na sun eyeglasses doon sa Isabela. Totoo, nakita ko. Patunay ako dyan. Aabot tayo dyan. Tinanong ako ni Baliko tungkol kay FLN. Ang sagot ko sa kanya, hindi ko titirahin ang taong namimigay ng tulong sa mga taong naghihirap ngayon. I stand by my decision. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa sino mang naghihirap na Pilipino ngayon. Wala akong utang na loob kahit kanino. Ang tinitingnan ko lang ang kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi ko kayang tumulong sa lahat ng Pilipino. Kaya kung sino man ang tutulong dyan, susuportahan ko. So, kaya po hindi nyo ako narinig na nag-post tungkol kay Leni Robredo. Kasi kahit si Presidente, sinabi ni Presidente, di ba kung natandaan ninyo, tinanggal niya si Manny Luna. Kaibigan ko po yun. Tinanggal niya kasi si Manny Luna, pinaimbestiga si Leni dahil nakikipagkumpetensya daw sa gobyerno. Mali po doon si Manny. Kaibigan ko po si Manny, pero mali po siya. Ang tao, nangangailangan ng tulong. At tama po si Pangulong Duterte. Kailangan suportahan natin ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Matinding pangangailangan natin bansa. So, tinapat ko po si Baliko. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa taong bayan. Sabi ko, kung gusto mo, in another time. In another time. Oh.
2 araw lumipas. Ito na, lumabas na yung meme. May meme lumabas. Ako at si FLM. Tapos tinanong ko yung staff ko, saan galing? TikTik. TikTik page. Galing sa TikTik. Oo. Siya din ang nagsabi. Parang private message siya na pinadala niya sa amin. Galing sa TikTik ito. Baka nakalimutan mo. Ikaw ang nagsabi na sa'yo ang TikTik. Mamaya, sabihin ko. Nakalimutan mo talaga ito, balik ko. Ikaw ang nagsabi, ikaw may-ari ng TikTik page. Okay, sige. So, nung nakita ko yung picture mo, ikaw ang gumawa kasi galing sa TikTik page mo. Nung nakita ko, natawa na lang ako. Sabi ko, ito talaga, pinaglalaruan pa ako. Pipressurein ako. 3 days later, meron ka na naman pinadala. Ito na naman. Meme na naman, tira na naman sa akin. Galing pa rin sa TikTik. Kung natandaan mo, sinagot kita. You will always remain a friend. Yun ang sagot ko sa'yo. You will always remain a friend. I don't know kung ginamit mo yung kokote mo baliko. Ang ibig kong sabihin, alam ko na tinitira mo ako. Pero at this time, kaibigan pa rin kita. Yun ang ibig sabihin ng mensahe ko sa'yo. Tinitira mo na ako ng pailalim. Pero kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Pangatlo, pang-4, pang-5, dumating kung ano-ano nila mga pictures. Sasagutin ko yung mga pictures pagkatapos nito. Dumating yung mga pictures. Nakita ko walang pag-asa. Pipressurein mo ako ng gusto. Alam mo mga kababayan, balik muna tayo sandali sa intensyon. Hindi mo mabubuksan ang isip ng tao, ang utak ng tao para malaman mo ang intensyon. Pero makikita mo yan sa gawi ng tao. So hinayaan ko lang. Maraming tumawag po dito sa amin at nagtatanong tungkol dito sa mga posts na ito. Ang sabi ko, hayaan lang po ninyo ako nasagutin ko kayo sa tamang panahon. Ito yun, ang tamang panahon. The first day ng tamang panahon. Pero, sa lahat ng mga tawag na yan, ang pangalan ni Baliko ang palaging lumalabas. So, alam ko, tinitira niya ako. Pailalim. Kaya noong May 16, nag-post ako, di ba? Sabi ko, sasagutin ko yung naninirang tao sa akin. On May 29, nag-video ako rito. At sinabi ko, hindi pa ito yung sagot ko dyan sa tumatahol sa France. The next day, may tumawag sa akin. Kaibigan namin actually. Kaibigan namin. Ginagalang ko po siya. Ginagalang ko po talaga siya. Nag-usap kami tungkol dito. At sabi ko, ito na lang po ang konsesyon ko. Ay hayaan ninyo akong sumagot. Kasi siniraan ako. Kailangan kong sagutin. Pero hindi ko papangalanan. Yun ang konsesyon ko. Sige po ma'am. Hayaan niyo ako sumagot? Walang pangalan. Basta sasagot ako dahil binitiwan ko ang aking mga salita sa harap ng publiko na sasagutin ko. Okay na. The next day, lumabas yung picture. Ako at yung isang lalaki at may maraming armas sa baba. Nakita po ninyo yun. Ako at isang lalaki at may maraming armas sa baba. Hindi inisip ng Baliko na to na 14 na buhay ang tinarantado mo rito. 14 na buhay ang inalagay mo sa peligro. I-explain ko po yan sa inyo mga kababayan. Kaya pumutok na talaga ang galit ko dyan. Maraming tumawag sa akin, maraming nag-message sa akin tungkol dito. Tila ba pinipigilan ako? Meron pang isa dyan. Nagbabanta. Na meron siyang alas. Ilabas mo yung alas mo! Ang ina. Labas mo yan! Sige, tingnan natin. Basta ito ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. No one can stop me. No one can blackmail me. Walang makakapag-blackmail sa akin. And I will never bow down to pressure. Hindi nyo ako mapipilit sa gusto ninyo. Panininigan ko yan. At ilabas mo yung alas mo. Kasi ilalabas ko rin yung alas ko. At sigurado ako, tanggal ka dyan sa France. Labas ka dyan. Tandaan nyo mga kababayan, sinubukan na to ni Brillante sa akin dati. Kinasuhan niya ako ng election offense. Pumick up siya dyan ng testigong kriminal. Kinasuhan niya ako sa Comelec. Si Comelec pa ang investigating prosecutor. Tingnan mo, komisyoner ng Comelec, chairman ng Comelec, kinasuhan ako, ang nag-imbestiga ang Comelec Law Department pa.
pinaalam sa akin ng TV5. I remember it was TV5. Pinalabas ko kagad sa social media ang picture ng kanilang testigo. Ito, testigong ito ang affidavit ng scam ng 100,000. Ito, binili ang 3 tuta, 50,000, ang cheque tumalbog, ninakaw, nawala ang tuta. Ito, minolestia yung bata. At ito ang worst. Dati may pulis po akong gwardya. Sinuli ko na po sa PNP. Itong testigo ni Brillantes, inudyukan pa yung pulis ko na mang-hold up daw ng gasoline station doon sa Tacloban nung nag-brown out pa ng Yolanda. Imagine, anong klaseng testigo ni Brillantes yan? Nung nakita yun ng mga media, ay the next day, wala na pong news. Hindi na po pinick up ng news, ng media yung news. Kasi alam nila na yung tira yun ng Comelec at Smartmatic sa akin. Si Smartmatic pa ang namigay ng press release doon sa labas ng Comelec. Pero the next day, wala na pong balita. Kasi nakita ng media, ito pala ang klase ng testigo ni Brillantes, kriminal pala. Now, 2 months after nangyari ito, natalo si Brillantes sa Korte Suprema ng kanyang 240 million contract. Nagbayad siya. Ang sumunod, pinick up naman ni Bautista, yung may tagong yaman na 1 bilyon. Pinick up ni Bautista ang kaso. Ilang buwan lang, natanggal sa pwesto. Sino pang may atraso sa akin? Si Albayalde. Ayun, natanggal din sa pwesto. Si Carranza. Ito ang birthday wish ni Carranza. Ayaw niyang umalis sa Region 4A. Siguro maraming pera talaga dyan. Ayaw niyang umalis. Hanggang doon na lang daw siya mag-retire. Nangyari yung kay Richard. Pagkatanggal ni Albayalde, natanggal din si Carranza. Goodbye. Wala na siyang happiness. So, ang sa akin, huwag niyo akong takot-takutin, balik ko. Huwag mo akong takot-takutin. Ilabas mo kung anong ilalabas mo. Sasagutin kita. I will deal with you properly at the right time. Now ngayon mga kababayan, here we are today. Andito tayo. Ang nakikita kong intensyon, gusto ni Baliko, nakampihan ko siya laban kay FLM. Yun lang naman talaga, malinaw eh. Ito si Baliko, pinipressure ako ng gusto. Pinapalabas yung mga paninira sa akin para tumakbo ako sa kanya. Ngayong nakulong si Francis, pinalabas naman niya si Francis nagagalit sa akin para idepensa ko si Francis. Nakita ninyo, pinaglalaruan ako nitong taong ito. Akala siguro niya bobo ako at mangmang. Hindi mo ba alam, natalo ko ang pinakamabigat na politiko doon sa amin sa Visayas? Nakontrolado niya yung buong probinsya. Sa kanya yung lahat ng mayor, sa kanya lahat ng vice mayors. Natalo ko yun. Tapos ito ang gagawin mo sa akin, paglalaruan mo ako? Anong tingin mo sa akin? Hindi naman siguro ako drug addict. So ito tayo ng mga kababayan. Si Baliko, pinipressure ako. Pinipilit ako. Pero si FLM, ni minsan, hindi humingi ng tulong. Totoo, hindi ko itatanggi sa inyo yan. Tumulong si FLM sa akin at kay Manang Aimee. Kaming dalawa. Sabi niya, itong mga malalaking billboards po yun. Ganito, buo. Region 1, Region 2, Region 3. Kayong dalawa ni Manang Aimee. Siyempre ako sakay lang ako libre. Siyempre, okay ako. Alam naman, beggars are no choosers. So ayun, ginawa. Si Manang Aimee, tsaka ako. At nagpasalamat ako sa kanya. Tinulungan niya ako. Pero, kinulekta ba niya? Siningil ba niya ang tulong niya? Hanggang ngayon, nandun siya sa loob ng NBI Detention Center. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Ikumpara mo kay Baliko. Anong ginawa ni Baliko? Siniraan ako ng siniraan para tumakbo ako sa kanya at magmamakaawa. Sa tingin mo, magmamakaawa ako sa iyo? Hindi ako luluhod sa iyo, Baliko. Luluhod lang ako sa aking Diyos. I make that clear to you. Ni minsan, hindi mo ba naisip? Hindi kita tinawagan. Matapos yung pangatlong meme na pinakita mo sa akin, galing sa TikTok na page mo, hindi na kita tinawagan at hindi na kita kinausap to let you know na alam ko, hindi ako tanga, Baliko. Hindi ako tanga. So ngayon, mga kababayan, nakikita ko yung intensyon sa dalawang magkabilang panig. Wala akong pinapanigan sa kanila. Pinapaalam ko lang sa inyo ang ginagawa ni Baliko dahil hindi maganda. Sobra na yung mga armas na pinakita mo. 14 na buhay ang inilagay mo sa peligro sa alanganin. I'll explain it sa inyo, mga kababayan. So, dati kasi, nung ako'y congressman, alam mo naman sa baba, mga leaders ko nag-aaway din. Nag-aaway, may faction yan. Nung ako'y congressman,
pinapakinggan ko yung isang panig, pinapakinggan ko yung kabila, pero pinapalusot ko lang sa kabilang tenga. Hindi ko inaksyonan. Hindi ko inaaksyonan yan. Inaantay ko lang na lalabas ang tunay na color, lalabas ang tunay na dahilan o intensyon ng magkabilang panig. Exactly kung anong ginawa ko na yun ang ginagawa ko dati nung ako'y congressman. Pag nag-aaway yung mga leaders ko, pinapakinggan ko pero pinapalusot ko lang sa kabilang tenga. Hinahayaan ko that the problem will solve itself. Lalabas at lalabas yan ang tunay na kulay at ang tunay na intensyon ng tao. At ito nga, lumabas ang tunay na kulay ni Baliko. So, balik tayo sa sinabi ko kanina, inantay ko. Nagtiis ako ng 2 buwan sa mga paninira, mga atake ni Baliko. Tiniis ko yun. Para lang malaman ko ang intensyon. Now, ito ngayon mga kababayan, pinapakita nila na magkaibigan kami ni Francis, na may connection kami. Pero si Baliko, hindi po niya sinabi sa inyo na magkasama rin po sila noong 2016. Noong kampanya ni BBM. Magkasama yan sila. Nag-away nga yan kasi blinak yata ni FLM si Baliko doon sa kanilang chat group. Yun ang pagkakaalam ko. Blinak siya, nag-away na sila ng gusto. Ngayon, ang pinaglalaban ko para sa buong bansa, idadamay mo ako dahil na-block ka sa Facebook. Grabe ka naman. Ewan ko kung saan galing lupalop ang isip mo. Imagine, nag-away lang sila siguro. I don't know kung ano pang rason, ha? Hindi ko alam kung ano pang rason. Basta one of the things I know, blinak yan sa Facebook, nagalit siya, ayun. Ayan, nagwawala. At sa pagwawala niya, dinamay ako. Dinamay pa si Yusek Densing. Dinamay pa yung, may isa pang senador. At yung isa pang malapit kay Presidente. No? Malapit na tao na yun kay Presidente, pamilya na yun ni Presidente. Itong isa, pinagkakatiwalaan ni Presidente. Itong isa, kay Presidente rin. Tinira pa. Akala mo siguro kung sino ka. Ano ka ba dyan sa France? Pinapalabas mo yung mga conversation, hindi mo ba alam these are protected? Private conversations yan, pinapalabas mo. Ewan ko kung saan mo pinick up yun. O ganino galing yun. Nakita ko yung mga paratang mo doon. Wala kang ebidensya. Pinick up mo lang sa iba. At pinalabas mo. That's hearsay evidence. O ito, balik tayo doon sa Tiktik. Sinong Tiktik? Sino may-ari ng Tiktik? Ikaw. Natandaan mo, February 28? I don't know kung nasa matinong pag-iisip ka at the time. February 28, dumating ako dyan sa France February 27. Sinundo ko ako sa airport. Gabi na, nag-dinner tayo. That time, di pa kita masyadong kilala. Ngayon kilala na kita Baliko. So nag-dinner tayo. The next morning, late tayo dumating kay Ambassador. Nag-courtesy call tayo kay Ambassador. Tapos pumunta tayo sa Eiffel Tower. Hindi ka umakyat, kami lang ni Mike umakyat. Pagbaba, nagkape. Gabi na, pumunta tayo sa bahay ng pulis na kaibigan mo sa France. Along the street, sinabi mo, may pambanat ka. Yung Tiktik, may mga accounts kang pambanat. O tingnan mo yung termino, pambanat na accounts. Tiktik ang minensyon mo. Ito lumalabas sa Tiktik galing eh. So mayroon tayong presumption sa ating rules of court na kung ikaw ay gumagamit ng mga faking dokumento, ikaw ang gumawa nun. So by analogy, kung ang mga mga paninirang memes na ito ay galing sa iyo, then ang presumption is ikaw ang author. Galing sa iyong page eh. Kung matino ka, hindi mo ilalabas. O ipapakita mo muna sa akin bago mo ilabas. Pero lumabas yun doon. Pinapakita mo, pinapalabas mo, galing sa iba. Hindi mo natandaan. Nakalimutan mo. Inamin mo na ikaw may-ari ng Tiktik page. Kaya nung nakita ko yung unang meme na pinadala mo, alam ko na ikaw yun. Nung pangalawa, Tiktik pa rin, alam ko, ikaw pa rin yun. So, anong gagawin ko? Sitting pretty. Hayaan kitang sisirain mo ako. O mag-expect ka na luluhod ako sa'yo, magmamakakawa ako sa'yo, dream on. Matulog ka na lang, may muta ka pa. Hindi mangyayari yun. Mr. Baliko, hindi mangyayari yun. Meron siyang alas. Ilabas mo yung alas mo. Ang ina. Labas mo yan. Sige, tingnan natin. Basta ito ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. No one can stop me. No one can blackmail me. Walang makakapag-blackmail sa akin. And I will never bow down to pressure.
Hindi nyo ako mapipilit sa gusto ninyo. Paninindigan ko yan. At ilabas mo yung ano mo, yung alas mo. Kasi ilalabas ko rin yung alas ko. At sigurado ako, tanggal ka dyan sa France. Labas ka dyan. Itong pangalawa, ito yung sinasabi ko mga disiplina ko sa sarili ko. Ito yung mga internal rules ko sa sarili ko. Sinusunod ko to para disiplina yung sarili ko. Pero hindi ko po pwedeng ipwersa po sa inyo. Kung maniwala kayo, okay lang po. Kung hindi naman, wala pa akong magawa. Pero, Mr. Baliko, hindi mo pwede akong balikuin para sundin ang gusto mo. Huwag mo akong balikuin at takot-takutin na sumunod sa gusto mo. Dahil hindi mo alam kung anong legal consequences ng ginawa mo. Makinig ka hanggang matapos to. Pangatlo, mga kababayan, yung kaso ni Leni Robredo at ni Bongbong Marcos, ni BBM. Protesta ni BBM at ni Leni Robredo. Sinabi ko na po, ang mga taong tumutulong sa naghihirap na taong bayan sa panahong ito, hindi ko titirahin. Ang problema nga po, karamihan po sa mga sumusuporta kay BBM, hindi naman karamihan, ewan ko lang, maiingay lang siguro ito, tinitira ako. Hindi nyo ba po natandaan? Sino po bang humarap sa Senado para ibulgar ang pandaraya ng kampo ni Leni Robredo noong 2016? Sino po bang nagbuwis ng buhay? Sino po bang nagbayad ng buhay? Si Richard Santillan. Sino si Richard Santillan? Kinakapatid ko. Tsaka siya ang tinira ng Smartmatic at Comelec para takutin ako. Nagbayad kami ng napakamahal na preso sa pagdepensa namin sa boto ninyo, sa boto natin lahat, at sa totoong nanalo ng halalang iyon. Tapos titirahin ninyo ako. Buti na lang sana kung sa billboard na pinalabas ni FLM, ako lang mag-isa. Dalawa kami. Bakit hindi nyo tinitira si Manang Aimee? Ako lang. Again, mga kababayan, balik tayo sa intensyon. Bakit ako lang ang tinitira, hindi si Manang Aimee? Kaming dalawa ang nasa billboard. Balik tayo sa intensyon. Dahil, pepwersahin ako na sumunod sa gusto nila. O gusto nito ni Baliko. So, kaya nga po sinasabi ko, hindi ako pwedeng sumagot at the time dahil matatamaan si Leni Robredo. Ito nga po ang sinabi ko. Nagpasa ako sa Supreme Court ng 250-page comment. Nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayaan. Hindi sumagot si Comelec, hindi sumagot si Smartmatic, hindi sumagot si Leni Robredo. Pabor yun kay BBM. Pero wala akong expectation ng kahit anumang sukit. Ginagawa ko to dahil ako mismo biniktima ng sindikatong ito. Si BBM din biniktima ng sindikatong ito. Tayong lahat biniktima ng sindikatong ito. Tapos itong baliko na to, babalikuin lang ang pinaglalaban ko para sa bayan. Dahil lang hindi ako sumunod sa gusto niya, na tirahin ko si FLM. Anong pakialam ko sa away ninyo? Later, mga kababayan, malalaman nyo kung bakit nag-away sila. Aabot tayo dyan. Dito na tayo sa main story kung bakit nangyari ito. Nung galing ako ng Europa, siya ang host ko sa France. Akala ko totoong tao. Pagdating ko rito, 1 linggo lang siguro yun eh. Nagsimula na si FLM dyan namigay. Ewan ko kung totoong namigay. Sabi nila namigay. Okay. Assuming namigay kasi nakita ko naman nagbigay ng 30,000 na eyeglasses doon sa Isabela. Totoo, nakita ko. Patunay ako dyan. Aabot tayo dyan. Tinanong ako ni Baliko tungkol kay FLM. Ang sagot ko sa kanya, hindi ko titirahin ang taong namimigay ng tulong sa mga taong naghihirap ngayon. I stand by my decision. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa sino mang naghihirap na Pilipino ngayon. Wala akong utang na loob kahit kanino. Ang tinitingnan ko lang ang kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi ko kayang tumulong sa lahat ng Pilipino. Kaya kung sino man ang tutulong dyan, susuportahan ko. So, kaya po hindi niyo ako narinig na nag-post tungkol kay Leni Robredo. Kasi kahit si Presidente, sinabi ni Presidente, di ba kung natandaan ninyo, tinanggal niya si Manny Luna. Kaibigan ko po yun. Tinanggal niya kasi si Manny Luna, pinaimbestiga si Leni dahil nakipagkumpetensya daw sa gobyerno. Mali po doon si Manny. Kaibigan ko po si Manny, pero mali po siya. Ang tao, nangangailangan ng tulong.
Tama po si Pangulong Duterte. Kailangan suportahan natin ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Matinding pangangailangan natin bansa. So, tinapat ko po si Balico. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa taong bayan. Sabi ko, kung gusto mo, in another time. In another time. Oh. 2 araw lumipas. Ito na, lumabas na yung meme. May meme lumabas. Ako at si FLM. Tapos tinanong ko yung staff ko, saan galing? Tik-tik. Tik-tik page. Galing sa tik-tik. Oo. Siya din ang nagsabi. Parang private message siya na pinadala niya sa amin. Galing sa tik-tik ito. Baka nakalimutan mo. Ikaw ang nagsabi na sa'yo ang tik-tik. Mamaya, sabihin ko. Nakalimutan mo talaga ito, Balico. Ikaw ang nagsabi, ikaw may-ari ng tik-tik page. Okay, sige. So, nung nakita ko yung picture mo, ikaw ang gumawa kasi galing sa tik-tik page mo. Nung nakita ko, natawa na lang ako. Sabi ko, ito talaga, pinaglalaruan pa ako. Pipressurein ako. 3 days later, meron ka na naman pinadala. Eto na naman. Meme na naman, tira na naman sa akin. Galing pa rin sa tik-tik. Kung natandaan mo, sinagot kita. You will always remain a friend. Yun ang sagot ko sa'yo. You will always remain a friend. I don't know kung ginamit mo yung kokote mo, Balico. Ang ibig kong sabihin, alam ko na tinitira mo ako. Pero at this time, kaibigan pa rin kita. Yun ang ibig sabihin ng mensahe ko sa'yo. Tinitira mo na ako ng pailalim. Pero kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, dumating kung ano-ano na lang mga pictures. Sasagutin ko yung mga pictures pagkatapos nito. Dumating yung mga pictures. Nakita ko walang pag-asa. Pipressurein mo ako ng gusto. Alam mo mga kababayan, balik muna tayo sandali sa intensyon. Hindi mo mabubuksan ang isip ng tao, ang utak ng tao para malaman mo ang intensyon. Pero makikita mo yan sa gawi ng tao. So hinayaan ko lang. Maraming tumawag po dito sa amin at nagtatanong tungkol dito sa mga posts na ito. Ang sabi ko, hayaan lang po ninyo ako nasagutin ko kayo sa tamang panahon. Ito yun, ang tamang panahon. The first day ng tamang panahon. Pero, sa lahat ng mga tawag na yan, ang pangalan ni Balico ang palaging lumalabas. So, alam ko, tinitira niya ako. Pailalim. Kaya noong May 16, nag-post ako, di ba? Sabi ko, sasagutin ko yung naninirang tao sa akin. On May 29, nag-video ako rito. At sinabi ko, hindi pa ito yung sagot ko dyan sa tumatahol sa France. The next day, may tumawag sa akin. Kaibigan namin actually. Kaibigan namin. Ginagalan ko po siya. Ginagalan ko po talaga siya. Nag-usap kami tungkol dito. At sabi ko, ito na lang po ang konsesyon ko. Hayaan ninyo akong sumagot kasi siniraan ako. Kailangan kong sagutin. Pero hindi ko papangalanan. Yun ang konsesyon ko. Sige po ma'am. Hayaan niyo ako sumagot. Walang pangalan. Basta sasagot ako dahil pinitiwan ko ang aking mga salita sa harap ng publiko na sasagutin ko. Okay na. The next day, lumabas yung picture. Ako at yung isang lalaki at may maraming armas sa baba. Nakita po ninyo yun. Ako at isang lalaki at may maraming armas sa baba. Hindi inisip ng Balico na to na 14 na buhay ang tinarantado mo rito. 14 na buhay ang inalagay mo sa peligro. I-explain ko po yan sa inyo mga kababayan. Kaya pumutok na talaga ang galit ko dyan. Maraming tumawag sa akin, maraming nag-message sa akin tungkol dito. Tila ba pinipigilan ako? Meron pang isa dyan. Nagbabanta. Na meron siyang alas. Ilabas mo yung alas mo. Ang ina. Labas mo yan. Sige, tingnan natin. Basta ito ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. No one can stop me. No one can blackmail me. Walang makakapag-blackmail sa akin. And I will never bow down to pressure. Hindi nyo ako mapipilit sa gusto ninyo. Panininigan ko yan. At ilabas mo yung alas mo. Kasi ilalabas ko rin yung alas ko. At sigurado ako, tanggal ka dyan sa France. Labas ka dyan. Tandaan nyo mga kababayan, sinubukan na to ni Brillante sa akin dati. Kinasuhan niya ako ng election offense.
Pumake up siya dyan ng testigong kriminal. Kinasuhan niya ako sa Comelec. Si Comelec pa ang investigating prosecutor. Tingnan mo, komisyoner ng Comelec, chairman ng Comelec, kinasuhan ako, ang nag-imbestiga ang Comelec Law Department pa.